Yung mga bossing. So, update lang tayo dun sa K3 na complete set na pang Aether 160. I-share ko sa inyo yung mga nag-gather ko na information regarding dun sa ating K3 complete set para sa Aether 160 yan. Tulad yan yung top box bracket, crash guard, tsaka face enhancer. Yan, pagpasok ko dito sa showroom ng Bristol Caloocan, nagulat ako kasi may naka-display na Aether 160 na naka-full set ng K3. So, kaya akala ko available na siya. So yan, no, nakita ko yan, yung Aether 160 na color gray, naka K3 top box bracket na siya. Yan, tapos naka crash guard na rin yan. Yan yung collaboration ng K3 at Custom Rod PH. Tapos nakita ko din naka face enhancer na siya, 'di ba? So kaya akala ko available na yan sa mismong Bristol. Kaya binidyohan ko na. So yun pala, next month pa daw yan available, or it's either kumukuha sila ng for pre-order para dun sa mga gustong mag-avail ng complete set. So yung nandito na unit is model unit lang na nakalagay yung complete set ni K3, 'di ba? So yan is kay Red Sweet Potato ata yung Aether 160 na color gray na yan. Yan, 'di ba? Ang ganda ng complete set ng K3, yung crash guard, yung top box bracket, tsaka yung face enhancer. Itong K3 na top box bracket walang nakalagay na custom rod PH, pero yung crash guard may nakasulat doon na custom rod PH. So feeling ko collaboration nila 'yun. Itong set na to, collaboration ng custom rod PH at tsaka K3 yan, no? May nakasulat naman. 'Di ba? May trademark sila. Tapos ito naman yung face enhancer na adjustable. Fully adjustable yung face enhancer na yan, mga boss. Tapos pwede kang maglagay ng side mirror sa mismong face enhancer kasi may butas yan sa gilid. Yan, yung dalawa. So yan naman yung adjustment ng kanyang windshield or windscreen. Yes. 'Di ba? Tapos regarding naman sa weight nito, mga bossing, nung nakausap ko, dahil nga first hand bago mag-collab tong Bristol and K3 and the Custom Rod PH, nakapunta na tayo sa planta at nasilip natin yung prototype netong mismong K3 set for Aether 160. So nakapunta tayo sa planta, nasa vlog ko po yan, and then in-interview natin yung engineer ng konti regarding sa possible na bigat neto, at the same time yung introductory price na possible lumabas sa market, 'di ba? So may mga nabigay naman siya sa ating idea regarding that information, kaya tayo gumawa ng vlog para ma-share natin sa mga nagtatanong na rin regarding sa timbang, sa presyo, kailan ba lalabas talaga, saan ba mabibili yan, adjustable po ba yung face enhancer. So kaya tayo gumawa ng content ngayon para po i-relay sa inyo yung mga nag-gather na information. Alright? So simulan natin dun sa nakausap ko siya regarding sa timbang. So sabi niya hindi naman daw ganun kabigatan lahat. So parang wala pang 4 or 5 kilos or parang 5 kilos below lahat na kasama. Baka nga daw 4 kilos lang. Kasama na yung face enhancer, yung crash guard, at saka yung top box bracket. So yun yung sabi niya. So syempre, medyo magandang plus yun dahil hindi siya ganun kabigat. 'Di ba? Kasi syempre pang-adventure natin, pang long ride, mas maganda is medyo magaan yung mga crash guard, face enhancer, tsaka top box bracket para hindi dumagdag ng stress dun sa mismong Aether 160 natin pag tumatakbo na. So yun yung information sa timbang niya. Next is yung upgrade dun sa top box bracket, yung side pannier. So dun sa previous vlog ko, pinakita ko dun na meron din silang side pannier bracket para sa ADV 150. Pero syempre, same din naman ng halos top box bracket nito, nagkaiba lang sa placement ng tornilyo sa loob. So malamang meron din kayong K3 or meron din silang available na K3 side pannier bracket na buo, 'di ba? Na maganda kasi buo siya. Hindi siya sasayaw, hindi siya gagalaw kada malulubak ka. Tapos itong ADV 160 na kinukunan ko is actually ito yung ang may-ari nito is yung engineer na gumagawa. So nakita ko yung kanyang crash guard, ang ganda ng customized crash guard niya kasi may nakalagay na Custom Rod PH. Ito siya, oh. Yan, so tapos tinanong ko na din sa kanya yung possible na release nito kasi marami nang nagtatanong sa Facebook page ko, sa YouTube ko kung kailan daw i-release yung K3. So ang sabi niya within this month daw, so katapusan. So totoo naman kasi tumanggap na sila ng client which is si Bristol na collaboration which is sure buyer kagad na maramihan. Ang yun lang inaantay natin is kailan ba siya magiging available sa retail, sa Shopee at saka sa Lazada kasi
alam ko meron silang Shopee tsaka Lazada store eh. So yun yung iniintay nating lahat na kung available na yung para sa Aether 160. Pwede kayong mag-message pala sa Facebook nila para malaman nyo kung pwede na mag-pre-order or magpa-reserve ng kit na ganito para sa Aether 160 nyo. Diba kasi feeling ko regarding sa ordering, nag-place na ata ang Bristol ng ordering sa kanila. So sabi ng Bristol sa akin, tinanong ko, next month daw lalabas, so by August. Pero feeling ko by pre-order ito. For example, nag-iipon na sila ng mga gustong bumili sa kanila ng K3 complete set sa Aether 160. Para at least pagdating ng August, dumating yung stock nila, halos sold out na lahat, 'di ba? So parang pre-order style. Pero just to make sure na available na rin sa retail, punta kayo sa Facebook page nila, K3 Rock Philippines. Mag-inquire kayo doon kung meron na sa Shopee tsaka sa Lazada para directly makakausap nyo sila at malaman nyo yung retail price. Yun, tapos ito lang yung medyo kinakatakot ko. Hindi naman kumbaga parang medyo nababother ako kasi baka pag nag-inquire ka sa K3 Rock Philippines as retail or isang tao lang, baka hindi ka naman bigyan or baka ipasa ka rin sa Bristol. So yun yung mga possible na worst mangyari na hindi ka pwedeng umorder directly sa kanila kapag Aether 160 complete set, baka sa Bristol lang pwede. Hindi ko sure yun kasi baka lang ganun yung mga possible na mangyari. Ang cons naman nun is kapag sa Bristol ka lang pwedeng umorder ng ganitong set na exclusive for Aether 160, medyo mahirap yung shipping. Kailangan mo pumunta sa mga branch, 'di ba? Pero hindi ako sure kaya mas maganda sana may mag-inquire sa inyo tapos at pumayag din siguro si K3 for retail, 'di ba? Kasi madami namang may-ari ng Aether 160 nationwide, 'di ba? Tapos ngayon naman regarding naman tayo sa presyo. So sa presyo naman nito is hindi rin niya ako binigyan ng exact price pero roughly estimation lang sabi ng engineer. It's either hindi siya lalagpas ng 9K or below siya sa 9K. So yung sa crash guard sabi niya baka nasa 2.5 or 2.8. Yung face enhancer hindi lalampas daw ng 3K parang ganon sabi niya. Siguro ng 4K pala siguro mga 3.5, 3.7, 3.2 ganon. Tapos yung top box bracket daw yun ata medyo pricey, siguro 3 plus or 4,000, mga ganun. Pero sabi niya, mga ano lang daw, mga 9K or below. So possible nun, mga siguro 3.5, tapos 2.5, parang ganun yung presyo, di ba? So yun yung idea na binigay niya sa akin dun sa complete estimated price quotation ng K3 Rock Philippines para sa Aether 160 natin. When it comes to quality naman, nakausap ko yung engineer nila. Ang sabi naman daw po is this is a full metal, so bakal po ito at naka-powder coat naman po. Ang quality nito is top of the line daw pagdating sa CNC at hindi nyo makikita yung mga hinang dito or mga welding. Kumbaga, next generation na tong mga to yung mga style na ganito. CNC, weld, tapos may mga kurba, may mga curve, hindi halata yung mga welding, 'di ba? So parang isang buo siya na bakal na walang bakas ng putol. So yun yung quality ng K3 at Custom Rod PH Philippines para sa Aether 160 natin. Ngayon, syempre, ang tanong ng mga tropa natin, bibili ka ba niyan, Kosa? Lalagay mo ba yan sa'yo? Nag-iisip ako almost 70% na kung lalagay ko ba to sa aking Aether 160 kasi unang-unang kino-consider ko, mabigat na po ako as a rider. So, 120 kilos na po ako. Pag nagdagdag pa ako ng mga crash guard, bakal-bakal or anything sa Aether 160 ko, baka hindi ko na maabot yung 115 na naabot ko ngayon. 110, 115 sa Aether 160 na all stock. So yun yung kinakatakot ko. Kaya so far okay pa naman ako. Pero nag-iisip pa din ako kasi ang ganda na itong K3 na to. So yun lang mga boss. Sana may mga nakuha ta kayong information regarding sa K3 Rock Philippines Aether 160 complete set nila.